Muli tayong nagbabalik mga kapanwala, mga kanakos. Bago nga po ang lahat pala, shoutout muna sa mga antingero sa buong Pilipinas at sa mga gagamot. Ano po, lalong-lalo na sa kapanalig Nick Banayo na alam naman natin na maraming natutulungan. Kapatid na Master Jado at ang iba pa. Hindi ko lamang po mababanggit ang iba dahil nga po nagkataon lamang po no na Master Jado, kapanalig Nick Banayo, talagang taga-subaybay ako. Isa po ako sa matibay na supporter ng ating kapanalig na Nick Banayo. At alam ko na marami pa siyang matutulungan at saka lagi natin hiling sa Diyos Ama na lahat ng manggagamot natin tulad nila, Master Jado, Nick Banayo o iba pang mga healer natin, manggagamot ang tingero, ay bigyan pa ng lakas ng katawan para po may pagpatuloy natin ang mission natin sa mga tao. Ano po, mabuhay kayong lahat, kayong mga manggagamot, mga tunay na tingero. No? Mabilisan na lamang po dahil nga po mainit na po sa lugar natin. Kaya kukwento namin na maestro, kukwento ko na lang na mabilisan. Kasi nung nag-mission kami, mga ilang buwan nang nakakalipas, alam nyo naman ang dalawang kasama natin, Tiwan at saka Tito. Pinangalanan ko lamang po silang Tiwan at saka Tito para mabanggit sa inyo. Pero hindi ko po sila pwedeng ipakita. Hindi po kasi namin pwedeng ipakita mga kasama namin. Pinocover po namin. Tsaka lalo na yung mga kumukuha ng mutya sa amin. Lalo na naka-reserve. Mga collector po. Lalo na po sila. Hindi po pwede. Pero po yung dalawang si Tiwan at saka si Tito, meron po yung mga account na pwede yung may YouTube channel po sila, pero iba pong pangalan nila. Hindi ko po sila babanggitin dahil nga po sila rin ay hindi nila rin ako binabanggit para po maghahati po yung kaalaman. Ano ba? Ganun lamang po yun. Wala po yung isa si Tiwan lang nandito. Ang nakakuha nito, Tito, nung nag-mission tayo. Nung nag-mission kasi kami mga kapinwala, mga kanakos. Kwento ko, mabilisan na lamang po ito. Hindi po kasi kami naubusan ng tinapay dahil nga po yung nalilikom namin na pera. Halimbawa kung mag-mission po kami, pamamahagi po nila sa mga grupo natin, halos po pamasahe lamang po, pagkain, tinapay, gano'n lamang po. Sumilong po kami noon sa isang matanda na ang laki po ng puno niya, malalaking bunga, yung mga kalabaw. Ito pong mutya na to, yung mutya po ng kalabaw, ito na mangga na makikita niyo na lamang po sa picture ko, sa picture ng video na to na nakangiti. Ang totoo po nito, nakikita na po yan. Nagunan kaya pala itong T1 tsaka T2, yung tagusan po natin na third eye. Yan po ang patunay na kapag tagusan ng third eye ninyo, kahit na nasa loob po ng bato, nasubukan ko na po sila, hindi ko sasama yan sa grupo ko kung hindi ko subok. Dahil ako mismong sumubok ko dyan, hindi lang 10 beses sa kanila bago sila nakapas sa amin ni Maestro. Pero si Maestro, dati na niyang kasama yan. Pero pinasubok sa akin. Doon nga sa pinabiyak ko yung bato, sinabi nila may mutya. Doon totoo nga, nakikita nila. Kahit na magtuturo sila, doon tayo pupunta sa malayang lugar. Bandang doon sa puno na yun, sa ilalim meron tayong kukunin dalawang mutya. Nakikita namin, nagliliwan. Totoo nga. O yun ibig sabihin na tagusan, pasintabi po sa iba, kapag kayo tunay na nakakita ng mutya, tagusan ng third eye nyo, nakikita nyo yan kahit malayo, nagliliwanag yan. Iba-iba man yung kulay, ibig sabihin, pinaliwanag ko na kanina, kapag iba-ibang kulay, ibig sabihin, may iba pong misyon, may ibang bisa na tago. Yun po. Ang mahalaga sa atin, hindi man po natin alam ito, ang utos nga sa akin, ang pinapasabi ng gabay ng anghel na kidlat, ay mahalaga kung anong kaya nating mangmutya, kahit na isang tambak pa yan, ipunin natin. Soldier po yan Huwag na nating hintayin yung magtatanong pa tayo ng bisa nito, tapos makakatanong kayo sa nagmamarunong, tapos malilito kayo, kakalaban kayo sa mga tunay. Ay sabi ni ganitong bisa, hindi po totoo yun, huwag kayong magpapaniwala sa ganon. Walang nakakaalam sa tunay na bisa, kaya lamang nila nababanggit yan dahil sila mismo nararamdaman nila. Yung nga nabanggit ko, kung kaya ng percentage ng katawan nila, kung ilang percent yung ibibigay ng mutya sa kanila na kaya ng kanilang physical na pangangatawan, yun po ibibigay. Pero po natin ipilit na kung hanggang 50% tayo, tapos yung sa mutya, halimbawa yung tangke, meron siyang kahit na tangke hindi ka tatablan, hindi niya ibibigay sa yan kung hanggang 50% ka lang 100% yung kakayahan ng pantangke na yon. Gets niyo po ba? Ganun yun, tuloy na po natin. Ano po kami noon, nakasilong po kami, tinuturo ng mangga na yan. Tayo pwede bang humingi ng mangga? Meron naman mangga yung binigyan po kasi ng tulong nila yan. Binigyan nila yan ng tulong, na konting tulong po yan kasi naatilangan po namin. Halimbawa yung mag-mission po kami, malilikom po namin nasa 100k o 200k, pinamamagi po yan ng hati-hati po, napaunti-unti yan po, at least nakakatulong po sa mission. Nangyari po yan, nagtataka yung matanda
Natatawa tawa si maestro. Ah, natatawa kasi ako, doon sa matanda, sabi niya pinipilit niya, halos magalit na po kasi eh. Meron naman mangga rito, ayaw nyo ba to? Hindi na halos magalit nga dahil nga binigyan ng tulong, pero parang nadismaya. Ang dami kong mangga dito, yan bubot pa yan, dito medyo matamis-tamis dahil nga yung kalabaw daw sobrang asim. Eh nabanggit niya, ito na lang sabi. Hindi, gusto ko po yun, yung ano, pwede pong manungkit, nakulitan yung matanda. Susungkitin na yan dito, ano. Nung pagsungkit niya, mga kapaniwala, mga kanakos, alam ko na. Nung kapag gumano na, kumindat na yung dalawang kasama namin, kami ni maestro, hindi na kami kumikibo eh. Alam na yan. Alam na, hindi na. Bago niya masungkit siya, nahulog banda dito niya. Tapos tumama sa balikat niya. Hindi pa niya sinusungkit niya, magtaka ka, nahulog. Alam na niya kagad. Nung para hindi magtaka yung matanda, dahil nga sa totoo niyan, hindi naman nila alam na nagbimisyon kami bilang mga antinyero man o metawa naman. Dalawang grupo na po kasi kami, meron na rin sumaling grupo ng kababaihan, hindi rin nila pinapasabi kung ano mga pangalan nila. Ang mahalaga po rito, tumutulong po sila. Marami po sila, may edad na rin po sila. Yun nga po, binaklas namin yan nung umupo kami sa malaking akasya sa ilalim. Pinukpok pa nga niya ng bato dahil wala po kami pagbukas ng ganon, ang buto po niya yun talaga. Nakikita nyo po, ito po, ano po, papakita ko to, may kwento rin to. Ito lang po, unahan po hindi ko muna papakita. Unahan sa mutya ng mangga na to. Ang mangga na to, alam nyo yung tinitinda sa palengke, yung nakatuhog ng stick, nilalagyan ng bagoong, ito yon. Unahan na lamang kayo. Hindi ko muna papakita, tapusin ko muna to. Nakaganyan po yan. Nung pagbasag niyang ganun mangga, nakalitaw na po yan, dilaw. Ako bilang isang misyonaryo na siyempre hindi na po ako magtataka na alam ko na talaga na mutya. Kung sa iba siyempre magtataka, kaya nga binaklas namin yan, binasag yan dun sa walang nakakita. Nung pagkaganyan namin, pagkaganyan ni Tito, pagkaganyan niya, nung nilabas niya, binaklas na kung gano'n. Nakaharap sa'yo maestro, nakaharap. Una sa kanya natawa siya, nakangiti, sabing ganon. Nakita ko na talaga nakangiti. Oo nga, nakangiti nga. Nakangiti talaga, mga kapaniwala, mga kanakos. Di ko kayo binibiro. Titingnan nyo sa picture ng video na to, ang mutya ng mangga ng kalabaw. Yun siguro lalagay natin dito. Mutya ng manggang kalabaw. Yung mga malaki, yung maasim, pero matamis kapag nainog. Nakangiti talaga siya. Tagusan din yung liwanag niya. Hindi porke tagusan, maraming normal na batong tagusan, malinaw, no? Mga monsons, gano'n. Diyan itinago yung quartz, diyan itinago naman mo siya ng tubig. Yun nga po, nakangiti talaga siya. Nung pagpicture ko, ang ganda niya. Nakangiti talaga, para siyang puppet. Makikita nyo po yan, no? Bago ang lahat na yan, puputulin ko na rito, ipapakita ko sa inyo, unahan. Ito naman ang kwento nito. Nung naglalakad kami sa eskwelahan, meron nagtitinda ng mangga. Siyempre, nandyan sa mga tuhog-tuhog, nasa lalagyan na pong tubig. Sa amin po, nakalagay sa tubig na boteng malaki. Tapos nakababad sila, may tuhog, lalagyan ng bagoong, tag 10 piso. Pinipili naman ng isang sa kasama natin na tagusan. Pinipili nila yung nando sa plastic. Siyempre, magtataka yung ang dami po man din tao, imutya po yan Siyempre, magigpagunahan kami. Wala kang pakialam sa mga nakakita. Sabi niya, pwede bang pumili? Diyan gusto namin, hindi nakabalat. Hindi nakabalat. Hindi naman masyadong nagtaka. Magkano ba yan? 10 piso ito na. O bayaran na namin ng 50 peso yan, isa lang. Kasi parang gusto ko yan, dalawa. Bayaran ng 50. Hindi pumayag, pinabayad na lang sa amin ng 20 pesos. Kumuha dalawa para hindi masyadong latado. Yung pagbaklas, kasi yung mga baniwala mga kanakos, yung mga tinitinda sa kalsada, mura pa yung mga buto nun, yung puti. Mura pa yung kapag hinati nila, kaya nga wala pa yung lalagyan ba ng, di ba kapag matanda na yung mangga, meron siyang balot yung pinakabuto niya, pero yung tumutubo nandun pa lang sa loob kapag binaklas nyo, yung matigas. Wala pa siyang matigas, malambot pa lang. Nung pagbaklas, ayan pa nga pinagbaklasan, ayan. Kumbaga yun yung puti, nung ginaganyan-ganyan, yung buto-buto, yung nililinis ng ganon. Ayan pa nga yung pinakabalat niya, ayan pa yung mga crack-crack niya, kumbaga yung kapag ginano mo yung buto, hindi nakadikit sa laman, sumama yung ibang balat niya. Ayan siya.
matagal na rin sa amin to, pero hindi naman ganun katagalan. Itinabi ko lang, hindi nila alam na tinabi ko, hinahanap nila to. Kasi nga tinabi ko lang. Pero sa kanila po ito, ano, ipapamahagi po namin ng grupo. Ito. Ang mutya ng mangga natin na yung piniknik sa palengke. Ano ba yun? Indian mango ba yun? Indian. Indian mango ang tawag doon, yung mga maliliit na bilog, lalagyan ng bagong na gano'n. Tapos nakatuhog sa stick, gano'n. Marami sa akin. Ayan siya. Nung pagbaklas niya, ayan ang lumitaw sa kanya. Ang buto niya. Napakanipis, iba yung kulay. Una na lamang, ano, paano po mga paniwala, mga kanakos, sa ulitin po. Basta hintayin nyo lang mga kanakos, mga kapaniwala, yung susunod na video ni kanakos ninyo. Marami lang kasi tayong ginagawa, pero hindi ibig sabihin na hindi nyo ako nakikita, wala na ako dyan. Nagmi-mission po kasi kami, tsaka busy rin. Basta hintay lang po sa susunod na videos natin. Sa inuulit po natin na sa mga gusto ng mga mutya, gusto mag-PM sa akin, mag-message, kumuha man kayo, hindi, wag po kayo mahiyang, sasagot naman po ako kung hawak kong cellphone. Minsan kasi may ginagawa kami, yung mga melangs kamay namin, tapos yung mga naglalakad kami, minsan hindi ko dala yung cellphone ko, minsan din dala ko naka-silent, yung pong gano'n, sasagot naman ako, ano, makakaniwala, makanakos, basta hawak ko yung cellphone. Unahan kayo, etong rare niya, isa lang yan ha, wala yung kamukha, ang mutya ng Indian mango, na hindi ko na isasali sa sunod na vlog. Yung picture ng mutya ng kalabaw na mangga, yung malaki, sa picture nyo na lang makikita, sa picture mismo ng video na to. Mga kapaniwala, mga kanakos, God bless po sa inyong lahat. Sa ulitin po, hintay lang guys ha, hintay lang sa sunod na videos. Kanakos, God bless.